Hi everyone, good evening. So, ang topic natin for today is yung tinatawag na excommunication sa church. Sa example, kapag sinabing example may asawa ka na, tapos may nagkita kayo ng ex mo. Pagka-ex mo, hindi mo na dapat kinakausap. Kasi, lalo na kung meron kang family na, kung meron ka ng husband or may wife ka na, dapat maingat na hindi na nakikipag-usap. So, yun ang pag sinasabing excommunication sa church. Ano yun naman yung sinasabing excommunication sa church? Sa church naman, pag in-apply na ito sa church, yung excommunication, ibig sabihin, dati kang kasama sa communion, pero hindi ka nakasama, kumbaga inalis ka na. Excommunication is the final and the most serious step of church discipline. It means being removed from the fellowship or communion of the local church. This is not done to condemn, but to call someone direct repentance and restoration. There is still loving but firm action that remind us how serious it is and beautiful God's grace when we turn back to Him. Excommunication is not the end goal. It's a restoration, always is. So kapag pinag-usapan natin excommunication, kailangan sa church at nangyayari kapag merong kapatid sa pananampalataya na sinasabi niya na mananampalataya siya, Kristiyano siya, tagasunod siya ng Panginoon Jesucristo, pero namumuhay siya sa kasalanan at ayaw niya magpatuwid, ayaw niya magpabago. Kahit na tinutulungan siya ng mga leader ng church na ginawa na lahat ang pagpapatuwid sa kanya, pero hindi pa rin nagbago. Kumbaga parang pinipilit pa rin mamuhay sa kasalanan. Yun po yung excommunicate na, because we have to protect yung pangalan ni Jesucristo at yung iglesia. So, hindi siya pwedeng tularan ng mga tao sa paligid ng mga Kristiyano na tinotolerate yung kasamaan. So, may mga ilang cases sa Bible. So, no member of the church shall be excommunicated without due process of the Lord. So, ibig sabihin sa ating bilang mga Kristiyano, kasamahan or small group, merong due process na establish ang ating Panginoon sa Kristo na dapat nating sundin. Hindi pwedeng basta excommunicate mo lang yung tao. There is a process. That's why kapag may isang tao na in-excommunicate dahil nagpapatuloy sa kasalanan, ang muna isipin na yun ay diniscriminate ng leaders ng church or diniscriminate ng isang iglesia. Ang pag-excommunicate is galing sa authority na binigay sa atin ng Panginoon sa Kristo and instructed by Jesus Christ from Matthew chapter 18 verse 17. Sabi nga dito, if your brother sins against you, and go and tell his fault between you and I'm home. It's a due process. May proseso. Merong isang taong nagkasala laban sa'yo, pag-usapan mo na. That's the first process. First action, first step. And between you and alone, if it doesn't listen to you, you had your gain your brother. So, kapag may problema, pag-usapan mo na. Kapag nakagawa ng mali ng tao sa'yo, pag-usapan mo na. Huwag mo na i-chismis sa iba, huwag mo sabihin sa iba, huwag mo na ikalat. Kasi issue niya yung dalawa. Kayong dalawa lang ang mag-usap. Verse 16, but if this not listen, take one or two others alone with you, that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. Kung ayaw makinig sa'yo ng taong nagkasala sa'yo, magsama ka ng 2 o 3 witnesses galing sa small group or church or micro church or disciple group. Magsama ka ng witnesses. Pag ayaw makinig, if refuses to listen to them, tell the church. So, you have to tell the congregation. Kasi yung congregation before is mga nasa 15 to 30 people lang. So, pinapaalamin nila sa buong church. And if refuses to listen to the church, let him be as a gentle tax collector. So,
tratuhin mo na silang hindi kapwa mananampalataya. At kung ayaw pa rin makinig sa iglesia, iturin mo siyang parang hentil or isang maniningil ng buwis. So, example na ito, dito sa 1 Corinthians chapter 5, verse 1 to 13. Ang summary nito, it is actual, reported that some sexual immorality among you and a kind of pagans do not tolerate. So, merong sexual immorality na nangyayari sa church ng Corinto na kahit yung pagano is hindi kayang i-handle, so natotolerate. So, a man's sleeping dun sa nanay-nanayan niya, and you are proud. Galit na galit yung Apostle Pablo sa mga taga-Corinto kasi hindi nila kayang i-handle. Kumbaga parang yung mga tao sa Corinto is nainis si Pablo kasi parang, are you proud? So, deliver this man to Satan. So, sinasabi ni Apostol Pablo dito, ibigay mo na sa mundo yan, yung tao na yan. Hindi siya kasama dapat sa iglesia. Hindi pwedeng, sinasabi niya kapatid siya sa pananampalataya, pero ang ginawa kasi ng man, nakisiping siya sa nanay-nayan niya. So, sa panahon nila is nagalit talaga sa Pablo sa cases na yun, sa mga taga-Corinto. So, sabi sa verse 9, I wrote to you my letter with associate of sexual immoral people. Hindi ito immoral naman ng palataya. Kumbaga, kapwa mananampalataya kasi yung immoral. So, merong greedy, may idolaters. So, sabi nga dito, expel the wicked persons from among you. So, expel mo yung mga tao ayaw magpa-correct sa iglesia. So, first teaching is, church discipline including excommunication is a biblical act of love and accountability. Bakit ba na-excommunicate yung tao? It's an act of love and accountability. Pinapakita mo sa kanila na hindi mo sila tinotolerate. Hindi mo sila kinukonsente. Kapag yung isang tao kinukonsente mo, hindi pagmamahal yun. Pag isang tao kinorek mo, nirebuke mo, and excommunicate mo, that's a show of love. Number 2, the goal of excommunication is repentance and eventually restoration to the body of Christ, of the church. So, ang goal ng excommunication is hindi parusahan ng isang tao na, hindi ka nakasama sa small group namin, sa D group namin, sa life group namin, hindi ka nakasama dito. So, walang ganon. Not to punish them. Hindi ganon. Ang goal is, hinihiwalay mo siya, ang sarili mo sa kanya. Hindi mo na siya sasali sa grupo para ma-feel niya yung pain, yung sakit na wala siya sa gathering, na minahal siya, na inibig siya at pinakataan siya ng kagandahang loob, upang sa ganung pagkakataon ma-realize niya na, Lord, nagkasala ako sa inyo, mananambalik ako sa inyo. And the goal of excommunication is restoration. And number 3, sins has consequences, but grace is always available to the repentant. So, sabi sa 2 Thessalonians chapter 3:14 to 15, take a special, do not associate with them in order that they may feel ashamed. Yes, do not regard them as an enemy, but warn them as you would a fellow believers. So, ibig sabihin, hindi mo naman silang tataratuhin na kaaway because you're not punishing them. Sa halip, pagsabihan mo sila bilang isang kapwa mananampalataya. And sabi nga sa 2 Corinthians chapter 2 verse 5, kaya nakikiusap ako na ipadama ninyo sa kanya na siya'y mahal niyo pa rin. Kahit na naka-excommunicate na siya or nagkasala yung tao na yung kapatiran na yun nanumbalik. Lalo na kung nanumbalik, di mo lalo mo ipakita yung pagmamahal sa kanila. So, ito yung isa sa mga disiplina
Yung kasalanan kasi lagi may consequences, pero si God gumawa siya ng rules para sa ating lahat.